Ang asawa ko ang CEO ng kumpanya. Ako ang malaking shareholder na nasa likod ng lahat. Magkasabay umusbong ang aming relasyon at negosyo. Kami ang tinuturing na ideal couple sa aming circle. Hanggang isang araw, may hindi sinasadyang nangyari. Napansin kong ang asawa ko araw-araw hinihatid sundo ang lalaking assistant niya. Bagong graduate lang ang bata. Hindi madali ang magsimula, lalo na sa trabaho. Bilang boss, tumutulong lang naman ako kapag kailangan. Si Uncle Wang hiwalay na, may 2 anak pa. Mas mahirap nga para sa kanya. Sige, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang maghatid sundo sa kanya, araw-araw. Kahit hindi mo gusto, wala ka nang magagawa. Sa totoo lang, hindi talaga ako yung kinakasama ng CEO na parang palamunin lang. Ako ang dahilan kung bakit naging CEO ang CEO. Kakatapos lang naming pumirma ng kontratang may risk. Tumawag ako kay Lujin, walang sumasagot. Sabi niya kanina siya ang sasakyan para sunduin ako ngayon. Boss Shen, 9:00 na. Wala pa ring sagot mula kay Boss Lu. Gusto mo ba? Ihatid na lang kita? Magmaneho ka. Puntahan mo ang exit ng Kanlurang Gate, hintayin siya. Sige po, Boss Shen. Kuya, nakaharang ka sa daan. Alam mo ba kung kanino ang sasakyan na to? May lakas ka pa talagang harangin. Mahal, bakit ka nandito? Kuya pala. Ako si Linyan, bagong assistant ni Boss Lu. Huwag po kayong magkamali ng isip. Malakas ang ulan. Nag-alala si Boss Lu na baka hindi ako makaabot sa huling biyahe ng bus. Kaya pinilit niyang isabay ako sakay. Boss Shen, parang hindi ka naman madalas pumunta sa opisina, tama? Kaya pala hindi kita nakikita noon. Busy si Boss Lu sa trabaho. Madalas nag-overtime hanggang gabi. Nakakaawa nga siya. Hindi tulad mo. Swerte ka kasi maganda ang asawa mo. Nakikinabang ka na lang. Boss Shen, matagal ka na bang nasa labas? Nabasa ka tuloy. Baka sobrang busy lang si Boss Lu kaya nakalimutan ka. Huwag mo sanang damdamin. Ganoon talaga siya. Kapag nagsimula na sa trabaho, wala nang pake sa iba. Kilalang kilala ko na yan. Tapos ka na bang magsalita? Sinasabi mong kilala mo siya, pero kilala mo ba kung sa kaninong pangalan ang kotse mong sinasakyan ngayon? Payong ko sa'yo, mas maganda kilalanin mo muna kung sino talagang nagpapasahod sa'yo tuwing katapusan ng buwan. Boss Lu, binibiro ko lang si Kuya eh. Mukhang sumama ang loob ni Boss Shen. May nasabi ba akong mali? Yisho, bagong graduate si Linyan. Mahirap ang magsimula. Bilang boss, normal lang na tumulong. Malakas ang ulan sa labas. Ihahatid ko muna siya. Pagbalik, susunduin agad kita. Ang posisyon sa tuktok ng piramid na ito, ako lang ang may pinal na salita. Lujin, lahat ng kaya kong ibigay sa'yo, pwede ko ring bawiin. Mahal. Simula bukas, araw-araw mong ihahatid sundo si Uncle Wang, papasok at pauwi ng trabaho. Ihatid sundo si Uncle Wang. Yisho, hindi yata tama yan. 7:00 pa lang may meeting na ako sa kumpanya. Kailan pa ako magkakaroon ng oras magpalibot ng ruta para sunduin ang tagapamahalang bahay? Pero araw-araw, maluwag ang oras mo para. Ihatid sundo si Linyan, sabi mo nga, batang bagong dating lang, mahirap maghanap buhay, kailangan mo raw siyang tulungan. Si Uncle Wang, 43, hiwalay na, may 2 anak, bawat araw sumasakay ng 2.5 hours sa MRT, commute, tapos pag-uwi, nagtuturo pa ng homework, gumagawa ng gawaing bahay. Sino ang mas mahirap? Gets ko na. Isa pa. Ang sasakyan mo dapat ng palinis. Bukasin mo, ipalinisan mo ng todo. Palitan mo na rin ang seat cover ng bago. Luzin. Alam mo ba, ang dami ring naghanap ng funding sa akin noon. Pero bakit ikaw lang ang pinili ko? Kasi matalino ka at mabilis magdesisyon, ang mahalaga. Malinis ka. Yung ibang proyekto, mas mataas pa nga ang valuation kaysa sayo, pero may kung anong pero may kung anong pero may kung anong. Nagpapainis sa akin sa ugali nila. Ikaw lang. Malinis? Kaya nasabi kong pwede kang kapartner ng matagal. Sa negosyo man o sa kasal. Isa lang ang tinitingnan ko. Huwag mong sayangin ang pinakamahalagang pag-aari mo.
Alam mo naman ako, hindi ako yung tipo na kinakapitan ang isang bagay. Pero limitado ang pasensya ko. Ang credit ng isang tao, kapag naubos na sa akin, wala na talaga. Mukhang napansin ni Lujin ang sinabi ko. Sa susunod na 05 buwan, sumunod siyang mabuti, araw-araw dumadaan at hinahatid sundo si Uncle Wang. Kay Linyan, naglalayo siya ng nararapat. Madalas pa nga, nagbibigay ng update sa akin tungkol sa lakad niya. Hindi ko na binanggit pa ang nangyari nung gabing iyon. Bumalik na sa dati ang routine ng buhay namin. Hanggang isang gabing, sa computer ko sa study, nakita ko ang isang record ng property management. Yung apartment ni Lujin sa Xinghu. Malapit lang sa kumpanya. Dati walang tao, pero noong nakaraang linggo, napaayos na ang move-in. Hindi mo na hinatid sundo, pero nilagay mo siya sa mismong harap ng mga mata ko. Lujin, akala mo ba bulag ako? Akala mo ba madali mo lang akong lokohin? Boss Shen, bakit ka nandito? Hindi man lang nag-abiso na darating. Huwag niyo sanang pagkamalian. Nag-alala si Boss Lu na baka masyadong malayo ang biyahe ko. Maapektuhan ang trabaho. Kaya siya mismo ang nag-arrange na dito ako tumira. Lumayas ka. Ngayon na. Boss Shen, si Boss Lu ang nag-ayos nito. Wala kang karapatan, tama? Nakaregistered sa pangalan ni Lujin ang apartment na ito, at ako ang legal na asawa ni Lujin. Hindi mo ba alam ang community property ng mag-asawa? Magbilang ka, 8 million ang apartment na ito, 8,000 lang ang sahod mo kada buwan. Kahit mag-ipon ka ng buong taon, hindi mo maaabot kahit CR lang. Nakatira ka sa apartment ng asawa ng iba, uminom ka pa ng alak na binili ng asawa ng iba, tapos nilalaban mo pa ako bilang tunay na asawa. Kayo talagang mga kapitalistang walang puso, puro panlalamang sa mahihirap na empleyado. Ijo, Tinutulungan ang tauhan maglipat ng bahay, nag-self ng luto para magtimpla ng kape. Talagang all-in ang serbisyo ni Boss Lu. malapit na ang deadline ng renta ng inuupahang bahay niya. Hindi agad siya makahanap ng maayos. Walang nakatira sa kondo na ito, sayang lang kung di gamitin. Panandalian ko lang siyang pinahiram. Makikitira lang siya dito ng ilang araw. Ako si Shenizo. Si Boss Lu talaga, iniisip ang kapakanan ng mga empleyado. Sa tingin niya, sobrang pagod ng lahat sa commute. Simula ngayon, lahat ng empleyado, may dagdag na 15% na housing subsidy. Ang gastos, ibabawas mula sa bonus ni Boss Lu mismo. Ngayong araw ipalalabas ang memo. Yung huling nangyari, naikwento ko na sa'yo. Lujing. Hindi na mahaba ang pasensya ko. Simula sa araw na iyon, hindi na bumalik si Lujin sa bahay. Ang dahilan niya, sobrang decent kuno. Critical na ang preparations para sa listing. Nag-overtime hanggang madaling araw, nakatira sa hotel malapit sa kumpanya, mas convenient daw. Resulta, sa loob ng kumpanya at labas, pinag-uusapan si Lujin na may issue raw sila ng kanyang male assistant. Usap-usapan na raw ang hiwalayan ng babaeng CEO. Nagbigay na ang investment bank ng ultimatum. Kapag masyadong malaki ang epekto, tatanggalin ang kumpanya sa listahan ng IPO. Pero si Linyan ay tao ni Lujin. Kung gagalawin siya, kailangan muna ng desisyon ng board. Pagkalipas ng ilang araw, napansin na hindi ko pinapansin si Linyan. Agad silang nakakuha ng hint sa ugali ko. Parang nakahinga sila ng maluwag. Bigla nilang tinanggal si Linyan sa trabaho. Noong gabing iyon, bumalik na si Lujin sa bahay. Shenizo, masaya ka na ba? Pinilit mo na guluhin sa mismong panahon ng IPO. Tanggal na si Linyan sa trabaho. Lahat ng board member, parang panunood ng palabas. Alam mo ba, gaano kalala ang epekto nito sa reputasyon ng kumpanya? Kaya ka bumalik para ipaglaban ng assistant mo. Bumalik ako. Dahil sa ginagawa mo. Sobrang lumala na, isang ganap na lalaki. Hindi maka-get over. Sa isang bagong graduate, pinahahaba pa ang issue hanggat board level. Hinahayaan ang buong kumpanya na magchismis sa likod natin. Sa tingin mo bang maganda yon? Ayusin mo muna ang isang bagay. Tinanggal ng board si Linyan dahil sa chismis mo at niya, naapektuhan na ang proseso ng listing. Ang investment bank, nagtanong tungkol sa stability ng buhay ng mga leader. Ibig sabihin, nadamay lang siya sa iyo kaya siya naalis, hindi ako ang nagpaalis sa kanya. Kung hindi mo pinasugod ang apartment noon, hindi lumaganap ang chismis. Sa huli, ikaw ang nagpasimula ng maliit na bagay. Pinalaki pa. Pumunta ako sandali. Sa bahay ng mag-asawa, nalaman kong palihim mo. Pinatira ang ibang lalaki doon. Pinapalis ko siya. Yan ba ang sinasabing, malaking gulo? Lujin, makinig ka ng mabuti sa sinabi mo kanina. Ang asawa mo na nagtatanggol sa kasal natin, ang tawag mo, masyadong owa. Ang normal na desisyon ng board, iniisip mong ginagawa ko ng masama.
Ang krisis ng chismis na pinalala mo mismo, ibinibintang mo sa akin. Buong panahon, ako ang kinu-question mo. Pero naisip mo ba? Kung sa simula pa lang, may proper boundary ka at tamang distansya sa kanya, walang ganito ngayon. Yijo, ang tingin ko lang, dapat malawak ang pangunawa mo. Ano bang posisyon mo para makipag-away sa isang bagets? Ano yung ibig mong sabihin na malawak? Ibig sabihin, ikaw ang lumampas sa linya sa labas, ako ang nagbubulag-bulagan sa bahay, laging tinutulak mo pababa ang hangganan. Tawag mo malawak. Ako, pinapanindigan lang ang hangganan ko. Tawag mo makitid. Lujin. Grabe ka, sobrang nakakadismaya ka. Sinabi ko na, para sa'yo, ang tiwala ko. Pag naubos, hindi na babalik. Sa buwan na ito, hindi ko na muling binanggit ang tungkol kay Linyan. Tuloy pa rin akong sumasama sa kanya sa mga dinner party at sa iba't ibang social event. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad ko siya. Mas klaro sa akin kaysa kanino man, na ngayon habang nakatayo ako sa harap ng exchange, alam ko kung gaano karami ang isinakripisyo ng lahat. Lagi kong alam ang goal ko. Hindi ko hahayaang kahit sino, maapektuhan ang plano ko bago makarating sa finish line. Sa wakas, dumating na ang araw ng listing. Luzong, sa makasaysayang sandaling ito, sino ang gusto niyong imbitahan na sabay ninyong tumunog ng bell? Gusto kong magpasalamat sa isang tao. Siya ay nasa likod ng lahat, tahimik lang siyang sumuporta sa akin ng sobra. Klaro na klaro sa isip ko, ang mga utang na loob ko ay naaalala ko, walang nakakaligtas. Kuya Shen, wag po kayong magalit. Sa mga nakaraang araw, lagi akong nasa tabi ni Luzong. Hirap ang proseso ng listing. Araw-araw sumasama ako sa kanya. Hanggang halos madaling araw kami gising. Ako ang tumulong sa kanya para damhin ang pressure. Lahat ng hirap na yon, nandyan siya. Alam niya lahat kasi may mga bagay talaga na hindi nabibili ng pera. Halimbawa, ang karapatang umintindi at sumama sa kanya. Pero alam mo ba, yung unang kapital ng kumpanya, ako ang nagbigay noon. Ang posisyong CEO na inuupuan niya, ako mismo ang nagbigay sa kanya noon. Yung ring bell para sa listing ngayon, matagal ko na yang itinakda. Lahat ng meron ka ngayon, ako ang tumingin lang, pinabayaan lang kita, parang biyaya ko na rin yan sa'yo. Sino ka ba, para sabihin mo ang mga yan sa akin? Ayaw kitang kausapin ng matino, dahil wala kang karapatan. Kung may gusto ka, sa akin mo sabihin. Ano ba ang silbi ng paghamak sa mas bata? May sense ba? Sinasabi ko lang ang totoo, bakit ba parang natamaan kayo? Hindi niya alam ang dapat gawin, ikaw ring hindi mo alam. Ngayong araw ay listing day ng kumpanya. Bakit kailangan mo pang ipagkalat lahat, para lang masatisfy ka? Pwede bang huwag ka na? Kung ganito ka mag-alaga sa kanya, ayos lang, ibabalik ko na lahat ng kumpanya. Lojing, ikaw at siya, labas na kayong dalawa. Shen Yizo, nababaliw ka na yata. 3 taon na akong kumakayod para sa kumpanyang ito. Araw-araw halos hindi tumutulog ng 4 na oras. Kahit hirap, napalapit na sa listing. Tapos dahil lang sa maliit na issue, gusto mo nang makipaghiwalay. Pinayagan ko bang mahawakan niya ako? May nangyari ba sa amin yan? Sobra ka naman. Pinayagan ko si Linyan sumampa, kasi sa mga buwan ng paghahanda para sa listing, malaki talaga ang natulong niya sa akin. Gusto ko lang magpasalamat sa totoong taong tumulong sa aking magbuhat ng pressure. Ayaw mong tanggapin yun. Oo nga, Shen Yizo. Huwag ka namang sobrang mapanghamak sa iba. Araw-araw si Luzong. Halos madaling araw nagtatrabaho, ni walang mainit na pagkain na kain. Ikaw, bukod sa pagbigay ng pera, ano pa bang naiambag mo? Bakit mo kailangang mangialam? Huwag ka muna sumabat. Hindi mo kailangan pigilan ako. Ngayon kailangan ko talaga linawin ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil lang may pera ka, pwede mo nang hamakin ng iba. Ngayon, kailangan mo talagang humingi ng tawad kay Luzong. Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Shen Yizo, bakit ka nagpa-call ng security? Ano ba ang gusto mo? Kakagraduate lang niya. Gusto mo na agad sirain ang career niya. Ganon ka ba talaga? Ayaw mo makitang gumanda ang buhay ng iba? Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Bitawan mo siya. Kakagraduate pa lang, tapos nagawa mo pang sumugod sa akin. Sino ang may lakas ng loob para gawin yon? Iniisip mo ba, dahil kinukupkup ni Lujin, pwede ka nang umastang hari rito sa kumpanya? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Ikaw ang unang nanggipit kay Luzong. Lahat ng meron ang kumpanya ngayon, dahil kay Luzong yan. Wala kang alam sa operations. Hindi mo dapat ginagawa ng issue. Sa kasal namin, ako ang pinakamaraming isinakripisyo. Si Linyan nga, nakita naman niya yon. Bakit hindi mo matanggap? Tapos ka na ba magsalita? Ngayon ako naman. Una, 5 taon na ang nakalipas, ang A-Round, 20 milyong pondo, galing sa personal account ko yan. Yung core tech team, ginamit ko pa ang connections ko sa industry para sumungkit ng talent.
Yung company structure, kinuha ko ang mga top lawyers para ayusin yan. Sa unang 2 taon na lugi ang kumpanya, ako ang nag-abono buwan-buwan. Noong nakaraang taon, 3 kapital pinagkaisa ng competitor, ginawang shorting. Ako pa ang lumipad at hanap ng 500 milyon pampondo para masave ang kumpanya overnight. Yung approvals na kailangan noong 1 buwan, isang tawag ko lang, 3 araw tapos na agad. Gusto mo ba ipakita ko ang transfer records at ang mga agreement para lang patunayan? Pero bukod doon, sa operations, team management, client negotiations, lahat yan, personal kong inasikaso. Mga daan-daang tao, lahat ng pangangailangan nila, ako ang nagpaplano. Hindi ba valid lahat yon? Oo. Mahirap ang mag-manage ng operations, pero naisip mo ba, kung walang initial capital, ni opisina, hindi mo kaya magrenta? Paano ka makakabuo ng team? Kung walang resources ko, bakit ang mga big clients pumayag na makipag-collaborate sa kumpanya mo? Kung hindi ako laging nag-cover, matagal nang nawala ang kumpanya sa 3 beses nitong delikadong state. Ni konting oportunidad para mag-alala, hindi ka magkakaroon. Ngayon, nandito ka, tapos makikipagtalakayan ka ng contribution. Parang construction worker na ginamit ang pera ng employer, tapos sasabihin, yung building ay para sa kanya. Nakakatawa yon. Argument mo lang yan. Nakikita naman ng lahat na kaya ni Luzong manguna. Ngayon, listed na ang kumpanya. Ang daming investors gustong sumampa. Huwag mong isipin na irreplaceable ka. Pangalawa, sa paghatid kay Linyan, kinausap na kita tungkol doon. Nangako ka na magdistansya. Pero di pa umaabot ng kalahating buwan, nag-contact na ulit kayo. Pinabayaan mo ang mga chismis sa kumpanya na kumalat. Paulit-ulit ko na, binibigyan ka ng out. Pero ang tingin mo sa out, parang bottom line ko na lang, pwede mo nang tapakan. Ano iniisip mo, na never akong totoong makikipag-away sa'yo? Na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka? Kahit anong gulo, ayos lang. Sa akin, hindi basta-basta si Linyan. Mas inaalagaan ko siya dahil mahirap ang pinagdaanan niya. Mas tumutulong lang ako, masama ba yun? Ikaw pa namang lalaki. Hindi mo ba pwedeng palawakin ang isip mo ng konti? Akala ko may narinig akong nakakatawang kwento. Kaya gusto ko sanang itanong sa'yo. Ito na ang pangatlong bagay. Pinapaakyat mo siya sa entablado para magpasalamat. 500 bisita ang nasa venue. Mahigit 10 media ang nagla-live buong oras. Lahat ng investors at mga board members. Mga tao sa local business chamber ay nanonood din. Alam mo naman, lahat ay parang alam na. Na bilang asawa mo, sasamahan kita sa stage. Pero kahit isang simpleng bati, hindi mo ako pinansin. May daan-daang paraan para magpasalamat sa tauhan. Pwede mong bigyan ng milyon-milyong bonus. Pwede mo siyang ipromote bilang department director. Pwede mo pa nga, bigyan ng karapatang mamuno ng sariling proyekto. O kung gusto mo, pwede kang magpa-dinner ng personal. Bigyan mo siya ng matinding regalo. Ano ba ang hindi pwede? Pero pili mo pa rin yung pinaka-nakakahiya para sa akin. Sa harap ng buong industriya, inilampas mo ang asawa mo para hawakan ang kamay ng ibang tao at umakyat sa chairman stage. Hindi ka nagpasalamat, nagpapakita ka ng challenge. Para pinaparating mo sa lahat, na si Shen Yizhou. Sa puso mo, hindi mas mahalaga kaysa sa isang assistant na kalahating taon pa lang sa kumpanya. Hindi naman ganon. Hindi naman ganun. Noong panahong iyon, sobrang bigat ng pressure ko. Siya lang ang nagtiyagang mag-overtime araw-araw kasama ko. Kinakausap ako, nakikinig sa mga hinanakit ko, tumutulong sa mga trivial na bagay. Bigo lang talaga at impulsive. Para sa proseso ng gong ceremony ng IPO, 3 linggo bago, nag-rehearse na kami. Kung impulsive ka lang talaga, bakit hindi mo sinabi sa akin nang mas maaga? Sinadya mo talaga yon. Lujin, pakiramdam mo ba, dahil listed na ang kumpanya, matibay na ang pakpak mo? Wala na akong silbi bilang behind-the-scenes investor. Gusto mo iparating sa akin na wala ka nang pakialam sa akin. Gusto mong alisin ang anino ko, patunayan ang kakayahan mo. Tungkol sa sinasabi mong sakripisyo, ano ba ang isinakripisyo mo? Ang pinakamahalaga mong nadala sa marriage ay yung sarili mo. At ikaw, ako mismo ang nag-invest sa'yo. Sinasabi mong isinakripisyo ang personal na kagustuhan, pinilit ba kita? Kaya hindi ka talaga nagpapasalamat, nag-challenge ka. Pinakamalaking kakayahan mo, kinukuha mo ang binigay ko sa'yo, na parang sarili mo, tapos babalikan mo ako, at pag-uusapan ang sakripisyo. Sino mang naalis, wag nang mag-akalang makakapasok ulit sa pintong ito. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na makatiis ang ama ni Lujin, at siya na mismo ang pumunta para makita ako. Pinirmahan ko ang dokumento sa aking kamay, hinilingan ang sekretarya na samahan siya. Sa opisina ko, Yizhou, narinig ko na lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Gusto ni Papa makipag-usap sa'yo. Kayo talagang mga bata medyo padalos-dalos. Sa marriage, normal lang ang hindi pagkakaintindihan. Si Xiaojin na sanay sa aming pag-spoil, matigas ang ulo at prinsipyado. Malawak ang pangunawa mo.
Huwag mo siyang sabayan sa init ng ulo. Mas malawak ang puso ng lalaki. Kung sobrang higpit mo, lalo kang lalayo ng tao. Sa tabi ng asawa, normal na magkaroon ng ilang langaw. Habang mas pinapansin mo, mas nagmumukhang maliit ang tingin mo. Sa mundo natin, sinong lalaki ang hindi nakaranas ng ganitong patago? Magtanong ka nga. Sinong babae ang talagang tahimik lang sa bahay? Parang may kanya-kanyang alam lahat. Ang laki ng hawak mo. Makipag-divorce ka, walang mabuting makukuha. Magkalapit ang negosyo ng pamilya natin. Kapag nag-away, babagsak ang stock prices. Mag-aalangan ang partners. Matalino ka naman. Hindi ko na kailangan ikalkula para sa'yo. Huwag masyadong seryoso ang lalaki. Magpatuloy lang ang buhay. Maganda pa rin. Tapos na ba? Naintindihan ko po ang ibig sabihin ninyo. Kung tutuusin, pinapagawa nyo lang sa akin na magbulag-bulagan. Bilang philosophy sa buhay. Sa totoo lang, Ang ibig sabihin ay magpakatanga. Yijo, ano ba ang sinasabi mo? kung gusto mo magtiis alang-alang sa pride, yan po ang paraan ninyo? Nirerespeto ko, pero hindi ko kailangan. At saka, hanggang ngayon, parang di nyo pa rin alam ang isang bagay. Sabi nyo magkalapit ang negosyo natin. Ang divorce ay walang mabuting epekto para sa akin. Pero naisip nyo ba, bakit ba nagkalapit ang mga negosyo na yan? Noong nagsimula si Lugin, isa lang ang dala niyang business plan. Ako ang nagbigay ng unang kapital. Ako ang nagbuo ng kumpanya. Noong nakaraang taon, muntik nang mabili, ako ang nagligtas. Kailanman ay hindi ako. Hindi ako yung lalaki na umaasa sa asawa para mabuhay. Si Lugin naging ganito dahil sa tulong ko. Sinasabi niyo na walang mabuting makukuha sa divorce. Kung gibain yung platform na binuo ko, hindi ako ang hindi magiging matatag. Yijo, alam ni Tito na may kakayahan ka, pero 5 taon ang relasyon nyo. Hindi pwedeng basta na lang mawala. Sandali lang siyang nakalimot, nabulag ng sandali. Ipapagawa ko sa kanya na humingi ng tawad sa'yo. Bigyan mo siya ng isang chance. Pwede ba? Hindi siya nalito, pakiramdam niya matibay na ang pakpak niya. Gusto niyang apakan ang mukha ko para patunayan ang kakayahan niya. Tito Lu, kung usaping pamilya, game ako. Pero kung pinapapigil mo ako, hindi na. Nakalatag na ang limit ko, sinong sumobra, tanggal. Walang exemption. Shen Yijo, huwag ka masyadong matindi. Kung itulak mo sa bingit, walang mabuting epekto para sa'yo. Gusto mo ba talagang maging matindi? Gusto mo tapusin ang partnership o guluhin ang mga proyekto ko? Subukan mo lang, tingnan natin kung sino ang hindi makakatagal sa loob ng 3 araw. Hindi ka ba natatakot na sabihin ng iba na walang puso o malasakit ka? Sa buhay ko, hindi ko kailangan marinig ang opinyon ng iba. Pinapabilis ang proseso ng divorce agreement, sabay na ni-freeze ang karapatan ni Lugin sa lahat ng kaugnay na asset, trust fund, pagmamayari ng shares, mga joint account, wala akong tinira. Pagkatapos, sinabihan ko ang investment department head na simulan ang exit at liquidation sa buong investment agreement ng Lu Group. Ngayong araw, i-report sa akin ang complete plan. Sa huli, tumawag ako sa board secretary. Ang kasal namin ni Lugin ay matatapos na. Sa pag-terminate, sinuspend ang lahat ng business authorization ni Lugin. Ako na mismo ang kakausap. 3 tawag, 20 minuto. Ibinalik ko ang phone. Tiningnan ko ang susunod na dokumentong pipirmahan. At least 3 kumpanya ang nag-pull out ng bid sa interview ni Linyan. Walang nag-utos. Walang kumpanyang magtataya. Walang kumpanyang magtataya. Para sa isang dating assistant ng presidente, ayaw nilang madamay sa conflict, lalo na kung kalaban nila ay tao may hawak ng kapital. May ibang tao na pinipili ang marriage para lang magmukhang malawak ang puso. May iba namang marunong na pinipili ang sarili. Pinili ko ang huli. Sir Shen, may masamang nangyari sa baba. Bagong graduate lang ako, selos na selos siya, na pinapaboran ako, sinabotage ako. Nagsumite ako ng 12 ng resume, walang may gustong kumuha sa akin. Wala na akong paraan para mabuhay. Sabi ng PR department, mas mabuti pang wag munang magpakita. Hintayin mo munang bumaba ang public opinion bago maglabas ng statement. Ako na mismo ang mag-aayos nito. Sir Shen, wala akong balak lumaban. Gusto ko lang mapagbigyan mo akong magpatuloy. Akala mo, sobrang yabang dahil may pera ka, inaapi mo lang ang isang batang lalaki. Grabe, sobra ka na talaga. Kung nandito na tayong lahat, ayusin ko na dito ang lahat ng nangyari. Una, si Linyan, 2 beses siyang natanggal sa trabaho. Yung unang beses, desisyon ng board ng directors. Dahil sa chismis na may relasyon siya sa may asawang boss. Yung mga balita nakakaapekto na sa proseso ng paglista ng kumpanya sa stock market. Yung pangalawa, mismong dating asawa ko, si Lugin, pumirma ng termination letter. Pareho yon, wala akong kinalaman. Mali pa ang taong pinag-aaksahan mo ng reklamo, kaya nga natanggal ka. Pangalawa, sinabi niya na ordinaryong empleyado lang siya. E di ipakita natin sa lahat kung ano ang ginawa ng ordinaryong empleyadong ito. Wow! Kuya Shen,
Ang tagal mong naulanan sa labas, di ba? Gusto kong magpasalamat sa isang tao. Sa likod ng lahat, tahimik siyang tumulong sa akin. Lahat ng yan, si Boss Lou mismo ang nag-arrange. Walang kinalaman sa akin. Nakikitira ka sa apartment na nakapangalan sa dating asawa ko. Nakaupo ka sa passenger seat ng kotse niya. Harap-harapang hinahamon mo pa ang asawa niya. Suot mo pa ang isinusuot na damit para sa buong bansa. Sa live ng clapper ceremony, magkatabi kayong nagpakita. Tapos sasabihin mo, walang kinalaman sa'yo. Idadagdag ko lang, Yung Starlake Apartment, lahat ng bayad sa kuryente, tubig, gas sa loob ng kalahating taon. Kinuha lahat sa supplementary card ni Lujin. Yung main card ng supplementary card na yan, nakanin kay Shen Yizhao. Ibig sabihin, yung tinitirahan ni Lin. Pati bayad sa utilities, si Boss Shen ang nagbayad. Boss Shen, si Su Qingyan po ng Shengding Capital. Boss Su, may appointment ngayong hapon para sa Southeast Asia Project. Kumalat sa lahat ang issue nyo ni Lujin. Nagpadala pa siya ng investigador para alamin ka bago siya pumayag makipag-collaborate sa amin. Anong paki mo dito? Kasabwat ka ba niya? Magka-team kayo para apihin ako? Hindi importante kung sino ako. Ang mahalaga, ginagamit mo pera ng employer. Nakatira sa bahay ng employer. Tapos ikaw pa ang nag-aakusang madumi ang employer. Ganyan ba ang ordinaryong tao na sinasabi mo? Hindi ako. Si Boss Lou ang kusang nagbigay sa akin. May tunay na puso ako sa kanya. bakit hindi mo siya ipatawag dito ngayon? Sabay niyo harapin ang issue. Sumisigaw ka ng banner sa harapan ng kumpanya ko, nagdadrama ka, pero bakit hindi mo puntahan ang pinakatotoong hustisya? Huwag ka magpalit ng puti at itim dito. Inggit ka lang sa akin. Inggit ka dahil si Boss Lou may pagtingin sa akin. Kaya ginamit mo ang kapital para patahimikin ako. Ikaw, walang pusong kapitalista. Balang araw, mananagot ka rin. Sino ka ba para patahimikan ko ng ganyan? Sa buong industriya, wala nang gustong kumuha sa'yo dahil sa ugali mo mismo yan. Anong kumpanya ang papayag na tumanggap ng empleyadong umaasa lang sa babae at nanlalandi sa supervisor? Tapos ikaw pa ang nag-aakusang madumi ang employer. Nagsasabi ka ng kalokohan, ikaw ang may pakana nito. Sa likod mo, kinausap mo ang lahat ng kakumpetensya. Pinagbawalan silang i-hire ka. Akala mo mayaman ka, pwede mo na gawin lahat? Mas mataas patingin mo sa sarili mo. Si Boss Shen may higit 10 kumpanya. Sa industriya, kalahati ang hawak niya. Hindi siya mag-aaksaya ng oras. Para lang sa isang assistant na, 8,000 lang ang sweldo. Kung naban ka man, wala namang may galit sa'yo. Sarili mo lang ang nagdiskaril ng eksena mo. Maliit lang ang mundo dito. Lahat ng ginawa mo, sa kalahating araw lang, laganap na agad sa industriya. Walang may lakas ng loob na pagtrabahuin ka. Kasi baka balang araw, patulan mo rin ang boss nila. Ay, totoo pala, nakatira lang sa babae. May gana ka pang magreklamo. Ano alam nyo? Lahat kayo, binayaran lang niya. Nagpa-show si Suzong sa'yo ng biro, yung napagkasundo ang partnership, paakyat tayo para pag-usapan. Ayos lang. Sakto, napaaga kong makita ang estilo ni Shenzong sa trabaho. Itong si Lin yan, makitid ang isip tsaka mapagtanim. Mukhang hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Gusto mo ba na pabantayan ko siya? Hindi niya kayang manggulo ng matindi. Yung Southeast Asia Industrial Park na project, pinagawa ko na sa team ang due diligence, pwedeng pag-usapan. Hindi urgent yung project. Kung ikukumpara sa Southeast Asia, parang mas malaking oportunidad ang kinikita sa Lushi. Ngayon, bagsak ng grabe ang stock price ng Lushi. Ang dami nilang internal na problema sa accounts. Pagka nag-pull out kayo, halos parang walang laman yung kumpanya. Pero hawak niya ang 3 core patents. Tsaka network ng sales channel sa higit 10 lungsod sa buong bansa. Kapag tinanggal mo yung mga yun, malaki ang halaga. May narinig na ako tungkol sa Shengding Group, parang dati, ayaw nyo sumabak sa Lushi kasi masyadong komplikado. Noon kasi si Lujin at kapatid niya ang nagmamando. Hindi matukoy ang gulo sa accounts. Baka kapag sumabak ka, madamay ka sa kalokohan. Pero ngayon, iba na dahil si Shenzong ang namunguna. Ikaw ang pinakamalaking investor ng Lushi. Alam mo lahat ng detalye. Kung magsanib puwersa tayo, makukuha natin ang core assets. I bundle ang mga problematic assets, tapos ay benta na lang. Panalo, wala talong. Pwede. Pero may 2 kondisyon ako. Una, lahat ng tao sa Lu family, kasama si Lujin, Luming Yuan, pati si Lu father, dapat lahat sila out sa kumpanya. Walang matitirang isa. Pangalawa, pagkabili tapos na, yung core business papasok na sa kumpanya ko. Shengding, 30% ang shares, dividend lang. Hindi sila makikialam sa operation. Pwede, isa lang ang gusto ko. Si Luming Yuan dati, may kaso ng paglustay ng pondo. Gusto ko tutok sa lahat ng proseso. Noong 2 taon na ang nakakalipas, niloko niya ang Shengding ng malaking halaga. Kailangan ko klaruhin ang usapan na yun. Interesting, mukhang minamali kita dati. Walang problema, masayang mag-cooperate. Masaya, mag-cooperate tayo. Shenzong, may problema.
Bigla ang dumami ang mga account sa internet. Sinabing may affair ka kay Suzong habang kasal. Sinabing ginawa mo yun para maagaw ang Lucy. Pinilit mong umalis si Luzong para mapilit siyang mawalan ng pag-asa. Ngayon, trending na ang issue. Ang bilis ng galaw ng mga account. Bilisan ang hakbang nila hindi na kailangang hulaan, siguradong si Luming Yuan ang may pakana. Kailangan niya mag-cash out tapos tatakas, kaya sinisiraan kanya para pabagsakin ang stock price, sabayan pa ng kaguluhan, para makapagtago ng assets ng palihim. Paabutan ng legal letter ang lahat ng nagkakalat, lahat ng account na nagpapakalat ng chismis, dapat may kaso, walang palampasin. Tsaka ilabas ang bank statement ni Luming Yuan. Sa paglustay ng 30 million mula sa company treasury, name drop para klaro, pero hanggang dun lang. Ako ang bahala sa pag-ikot ng balita, siguradong hindi siya makakalusot. Naiintindihan ko. Wait lang. Yung PR team ng Shengding, sabak din. I-post ang chat records ni na Luming Yuan kasama ang Gongpin Company. Tinatangkang ibenta ang patent ng kumpanya. Ipasabog ang chat para mag-away magkapatid. Gawin ayon sa utos ni Suzong. Shenzong, curious ka ba kung bakit? Alam ko ang lahat tungkol sa Lucy. Sa business, normal lang na alamin ang kapaligiran. Kung hindi, hindi ka magtatagal sa posisyon na to. Mabilis din magbago ang ikot ng balita online. Sa una, lumabas ang issue ng paglustay ni Luming Yuan. Nagtrending agad, malinaw ang screenshots ng bank statement. Tapos, lumabas din ang chat record na nag-contact siya ng competitor para ibenta ang core patent ng kumpanya. Ang topic tungkol sa peste si Luming Yuan ay pumasok agad sa top rankings ng hot search. Yung dating nag-akusa sa akin ng affair habang kasal, nabaon lahat ng mga post nila. Shenzong, nagkakagulo na sa loob ng Lucy. Yung mga board member, matagal nang dismayado kay Luming Yuan. Nakita ng lahat ang ebidensya. Hindi na sila nakatiis. Nag-iingay na sila para mag-meeting ng board at tanggalin siya. Si Lu Yin, kumusta? Wala pang balita mula kay Lu Jin. Chismis, nagkulong siya sa opisina buong hapon. Hanggang ngayon, wala pa siyang sinasabi. Either umaasa pa siya, o baka sinusubukan pa niyang protektahan ang kapatid niya. Hindi niya kaya. Yung butas na 30 million, hindi basta-basta matatakpan ng pangako niya. Shenzong, andito na si Lu Jin. Diretsong dumaan siya kay Linyan. Nagaway silang dalawa sa tabi ng kalsada. Ano na naman ginagawa mo? Sino nag-utos sa'yo na maglagay ng banner sa harap ng kumpanya ko? Bitawan mo ako! Kung hindi ako pumunta, anong gagawin ko? Ngayon, walang kumpanya na gusto sa akin. Wala na akong makain. Tapos ikaw, relax sa President's office. Hindi tinatamaan ng hangin. Hindi nababasa ng ulan. Nag-alala ka ba minsan sa buhay ko? Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Bakit mo ko sinisisi? Dati, pinayuhan kita na mag-assistant ka ng maayos. Sino nag-udyok sa'yo? Makipag-away kay Shenizu. Sino nag-utos sa'yo magulo sa pintuan ng kumpanya? Kung hindi man ako magulo, paano sana? Binlacklist ako ni Shen Yizhou. Hindi niya ako pinayagang magtagal dito sa lungsod. Kung hindi ako magulo, gutom lang aabutin ko. Ikaw rin naman kasi ang may kasalanan. Lu Jin, may konsensya ka ba sa sinasabi mo? Ang lagay ko ngayon? Dahil, kanino ba talaga? Kung hindi mo sinabi na aalagaan mo ako, na ayos ang magiging life ko, hindi sana ako nag-resign sa dati kong trabaho para mag-assistant sa'yo. Ngayon may problema. Gusto mo akong itapon? Hindi pwede. Tahimik ka, lakas mo kasi ng boses. Ito kumpanya ni Shenizu, kung hindi mo naaalala, nakakahiya. Dati, pinatira mo ako sa apartment mo. Araw-araw kinukuha at hinahatid mo ako sa trabaho. Bakit hindi ka nahiya noon? Nung holding hands tayo sa bell ringing ceremony, bakit hindi ka nahiya noon? Kung gagawa ka, dapat tanggapin mo rin. Lu Jin, sagutin mo ako. Responsable ka sa akin. Bigyan mo ako ng 500,000, tsaka hanapan mo ako ng bagong trabaho. Kung hindi, ibubunyag ko. Lahat ng kalokohan mo. Anong kalokohan? Sino gumawa ng fake na bank statement sa kumpanya? Si Luming Yuan ang naglustay ng pera. Wala ka talagang alam? Kung iaakyat natin to sa SEC, ano kaya mangyayari? 500,000, ibibigay ko sa'yo ang 500,000. Kapag nakuha mo na ang pera, dapat mawala ka na. Hindi ka na pwedeng magpakita sa harap ko kahit kailan. 500,000 lang? Ginagamitan mo lang ng pera para patahimikin ako. 1,000, 1,000, kahit isang piso kulang, hindi pwede. Huwag mo akong tawaran. Pag-isipin mo ng mabuti. Mas mahalaga ba ang 1,000,000 o ang posisyon mo bilang president? 1,000,000, sige 1,000,000. Umalis ka na, huwag ka nang magpakita dito ng nakakahiyang itsura. Mukhang marami ding maduming gawain si Luzong. Normal lang yan, kung sanay na sa privilege, parang lahat ng problema natatakpan. Anong sunod na plano? Huwag magmadali, hayaan silang mag-away magkapatid. Kapag malapit ng magkaubos-ubos, saka tayo papasok para tapusin. Shenzong, solid ang galaw mo rito. Yisho, may sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo na.
Yijo. Mali ako. Mali ako mula simula hanggang huli. Hindi ko dapat hinayaang lumapit si Linyan. Hindi ko dapat nilagay siya sa taas ng entablado. Hindi ko dapat nakipagsabong sa'yo. Bigyan mo pa ako ng huling chance. Anong kondisyon? Tatanggapin ko lahat. Oh, basta wag ka lang mag-file ng divorce. Basta wag ka lang mag-pull out ng investment. Lujin, natatandaan mo ba? Yung sinabi ko dati sa'yo. Sinabi ko na ang isang tao. Ang credit niya sakin, pag naubos, wala na. 3 beses. Lahat ng beses, binigyan kita ng pagkakataon na magtapos ng maayos. Lahat ng beses. Pinalala mo pa. Sinabi mong mali ka. Pero tuwing humihingi ka ng sorry, sunod, mas malala pa ang ginagawa mo. Yung sorry mo, sakin. Wala nang kabuluhan. Yizu, alam kong nasaktan kita. Magbabago ako. Babaguhin ko lahat. Pinatalsik ko na si Linyan, binigyan ko siya ng pera. Hindi na siya babalik. Simula ngayon, lahat ng male employees ibabaliktad ko. All female employees na lang sa kumpanya. Lahat ng kontak ko sa opposite sex, iiwasan. Pwede ba yun? Pwede ko ring i-transfer lahat ng shares ko sa pangalan mo. Gagawin ko ang kumpanya mo na lang ang boss. Mag-assistant na lang ako, magtimpla ng kape, serbisyo lang ako sa'yo, pwede ba? 5 taon nating pagsasama, Yizho, 5 taon na tayo, talaga bang kaya mong kalimutan lang lahat? Yung shares, galing din naman sakin originally. Lahat ng meron ka ngayon, galing din sakin. Anong ipapantapat mo sa kondisyon ko? Hindi, ilang taon din naman akong nag-manage ng kumpanya. Nag-lead ng team, at nakikipag-usap sa mga client. Suzong, pwede mo ko tulungan na lang? Sa pamilya namin na mag-asawa, misunderstanding lang yan, hindi naman kailangang mauwi sa divorce. Miss Lu, ito ay usaping pamilya nyo, mag-asawa. Hindi ako pwedeng makialam bilang outsider. Pero bilang business partner, may sasabihin ako. Take accounting ng Lucy, paglustay ng company funds. Mga issue ng management, lahat ng yan, pwede magpa-bankrupt ng kumpanya. Ang desisyon ni Shenzong na mag-pull out, business lang. Walang kinalaman sa personal. Yijo, ang kumpanya, ako ang nagpalago. Para siyang anak ko. Pag nag-pull out ka, tapos na siya. Lujin, hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin natatanggap ang totoo? Nag-invest ako ng 300 milyon. Pinatakbo ko ang kumpanyang to ng 3 taon. Bakit hindi ako pwedeng mag-pull out ng investment? Kayong magkapatid, ginulo nyo sobra ang kumpanya. Kung hindi ako mag-pull out, maghihintay na lang ba akong malugi kasama nyo? Alam ko ang tungkol sa kuya ko. Aaksyonan ko. Babawiin ko ang perang yon. Aayusin ko ang kumpanya. Yizu, pagtiwalaan mo ulit ako. Last na talaga. Panghuli na talaga. Hindi na ako naniniwala. Kung kaya mo lang sanang pigilan ang kuya mo, edi hindi na sana nangyari to. Kung alam mo lang ang dapat unahin, edi hindi mo na sana ginawa ang kahangalan sa pagtunog ng kampana noong seremony, ganun pa ang pinaggagawa mo. Hindi ko tinatanggap ang sorry. Hindi ko tinatanggap ang pagsubok bumawi. Hindi ko tatanggapin kahit anong paraan ng isa pang chance. Pirmahan mo na, pagkatapos nito, hiwalay na tayo ng maayos. Yizu, wala na talagang ibang paraan. Wala na? Pwede bang ipagpaliban muna ang pag-pull out mo ng investment? Bigyan mo ako ng 3 buwan. Ayusin ko ang kumpanya. Promise. Ayos talaga. Hindi pwede. Sa susunod na linggo, tapos na ako sa pag-pull out. Wala ka talagang ititira para sa samahan natin. Binibigay lang ang samahan sa mga taong marunong magpahalaga. Lumabas ka na, makikipag-ugnayan na lang sa iyo ang abogado. Si Boss Shen talaga, sobrang walang puso. 5 taon na relasyon, putol agad. Kapag natapakan ang limitasyon, kahit gaano pa kalalim ang samahan, wala ring kwenta. Si Boss Su, kung siya kaya ang mangyari ito, magiging malambot ba ang puso niya? Siyempre hindi. Pinakawalang kwenta yung hindi kayang magdesisyon. Ang mga nagpapadala sa emosyon, hindi magtatagal. Aalis na ako, uuwi muna ako. Papasok bukas ang team. Kung may mangyari, update agad. See? Si Lujin, 1 oras na siyang nakaupo sa baba. Papapuntahin ba si guard para paalisin siya? Kasi, Pag nagsawa na siya, aalis din yan. Sige na, magtrabaho ka na. Magtrabaho ka na. Unti-unting dumidilim ang langit sa labas ng bintana. Isa-isang nagsisindi ang mga ilaw sa lungsod. Nakaupo pa rin ako sa likod ng desk, tuloy sa pagproseso ng mga dokumento. Hindi ko na muling sinulyapan ang baba. Noong nagawa ko na ang proseso ng annulment, ang ganda ng panahon noon. Napatingin ako sa pulang sertipiko, sinamahan ko palabas ang abogado, tapos bumalik sa opisina para mag-meeting. Doon sa meeting, na-finalize na ang partnership namin sa Shengding Capital. Kasama ni Su Qingyan ang buong team, simula na talaga ang plano para bilhin ang Lu Corporation. Yung pagbagsak ng Lu Corporation, mas mabilis pa sa inaasahan ko.
Nang ilabas ko ang balita ng pag-pull out ko ng investment, yung mga sumabit na investors nag-withdraw din sunod-sunod na parang domino. Nagdiretso baba ang stock price, laging down limit. Tuwing opening ng trading, nakalok na agad sa lowest point ang presyo. 3 emergency board meetings na nangyari. Sa meeting, halos magwala na si Luming Yuan. Sabi niya ako raw ang pasimuno sa gulo at isasama ang mga small shareholders para idemanda ako. Pero kinabukasan agad, ipinasok na agad ni Su Qingyan ang kompletong ebidensya ng paglustay at paglilihim ni Luming Yuan ng pondo. Sa group chat ng board, nagkagulo talaga ang buong board at agad siyang suspendido noong araw ding iyon. Binigyan siya ng 3 araw para ibalik ang ninakaw na 30 milyon o ire-report sa pulis. Nataranta si Tatay Lu, kinahapunan, dumiretso na dito. Shen Yizhou, ano ba talaga ang balak mo? May kasalanan naman si Ming Yuan, pero hindi mo na kailangang pahirapan ng ganyan. Tito Lu, nilustay niya yung 30 milyong pondo ng kumpanya, kriminal na yan. Hindi ko agad itinawag sa pulis dahil na rin sa nakaraan natin. Samahan daw? Sasabihin mo pa sa amin ang tungkol sa samahan? Okay na nga na divorce na kayo ni Xiaojin, ngayon gusto mo pang pabagsakin ang Lu Corporation at ang anak ko? Ang lupit mo naman? Hindi ako ang bumagsak sa Lu Corporation, kayong mag-ama. Kayo ang gumawa ng fake records, kayo ang naglustay, kayo ang gumawa ng mga eskandalo, ngayon di na kayo makaresback. Sa akin nyo isinisi lahat. Ngayon pa lang, sasabihin ko na, kung gagalawin mo si Ming Yuan o kukunin mo ang Lu Corporation, huwag mo akong subukan. Lahat tayo mawawala. May alam din ako laban sa iyo. Kung sa bagay, sabay-sabay na lang tayong mabaon. May alam ka laban sa akin? Sabihin mo nga. Tito Lu, mas maganda sigurong asikasuhin mo na lang ang anak mo. Kung hindi niya mabubuo ang 30 milyon sa loob ng 3 araw, mapipilitan kaming isumbong sa pulis. Siguradong makukulong siya, at lahat ng assets niya frozen. Kung may oras ka pa para magwala dito, mas mabuti pang umuwi ka na at maghanap ng paraan para makalikom ng pera. Ikaw? Ikaw maghintay ka lang diyan. Boss Shen, maglalakas loob kaya si Tatay Lu gumawa ng kalokohan? Sabihan ang legal, ihanda lahat ng dokumento. Pagtapos na ang 3 araw, diretsyong isumbong na lang agad. Tapos, tungkol sa mga core patent at channel ng Lu Corp, sabihan ang team ni Boss Su na bilisan ang due diligence. Subukan nating matapos sa loob ng kalahating buwan. Naintindihan. Pagkalipas ng 3 araw, ni Singkong Duling, wala pa ring naipon si Luming Yuan. Sa halip, pinilit pa niyang itakas at ilusot pa yung natitirang asset para tumakas. Pero pagdating niya sa airport, hinuli agad siya ng pulis. Nabalita ka agad, lalong bumagsak sa pinakamababang punto ang Lu Corporation sa stock market. Lalong nataranta ang board. Sila na ang tumawag sa akin para ibenta na lang ang buong kumpanya. Yung mga tusong old-timer na yan, noon kasama pa ni Luming Yuan magwala. Pero nung liban na ang sitwasyon, sila pa ang naghanap ng bagong kakampi. Ganon talaga negosyante, dun sa laging panalo. Paano ang presyo? Mahal ang alok nila. Bawasan ng 2 katlo, pag ayaw, pabayaan mo. Hindi sila tatagal ng 3 araw. Sige, ako na bahala makipag-usap. Pagkababa ng tawag, pumasok si Xiao Zhou, may kakaibang itsura. Boss Shen, dumating na naman si Lu Jin. Naghihintay sa baba, gusto raw kayong kausapin. Ano raw ang gusto niyang pag-usapan? Sabi niya, nakiusap siyang palayain mo si Luming Yuan. Pumayag daw siya ang magbayad ng utang ng kuya niya. Siya ang magbabayad, anong ipambabayad niya? Sabi niya, pwede siyang magtrabaho sa iyo. Kahit habang buhay utang na loob, basta mabayaran ang utang. Sabihin mong umuwi siya, hindi ko kailangan ng bagong empleyado. Pero ayaw niya umalis. Sabi niya, kung hindi raw kayo bababa, hindi siya aalis dyan. Sige, bababa ako, kakausapin ko siya. Kailangan ko talaga makausap ang boss ninyo. Yizhou, Narinig ko na gusto mong tumulong kay Luming Yuan. ang utang na kailangang bayaran ay 30 milyong piso. Unti-unti kong babayaran, magtatrabaho ako para sa'yo. Kahit anong trabaho gagawin ko. Ang hiling ko lang, huwag mong kasuhan ang kuya ko. Pag nakulong siya, sira na ang buhay niya. Nung pinilit niyang gamitin ang pondo ng kumpanya, hindi ba niya inisip na masisira ang buhay niya? Alam na niyang mali ang ginawa niya. Siya lang ang kaisa-isa kong kuya. Hindi ko kayang makita siyang makulong. Ang maling paggamit ng pondo, kaso talaga yan sa batas. Hindi yan matatapos kahit pa iurong ko ang demanda. Bakit hindi pwede? Kung magsusulat ka ng patawad, maaari siyang mapagaan ang parusa. Yisho, nakikiusap na ako sa'yo. Lumuhod na lang ako, pwede ba? Huwag mo akong idaan sa ganyan, walang silbi yan. Si Luming Yuan ang gumawa nito sa sarili niya. Walang silbi kahit magmakaawa ka sa akin. Hiwalay na kami. Simula ngayon, huwag ka nang bumalik sa akin. Yizhou, Presidente Shen,
Mukhang kawawa rin si Miss Lu ah. Ang mga kaawa-awang tao, may dahilan kung bakit nakakainis din sila. Nung tinulungan niya si Linyan na maliitin ako noon, hindi naman siya kawawa noon, di ba? 2 araw pa, hindi nakakayanin ng board. Tanggap na nila ang offer natin. Ang mga pangunahing asset ng Lu ay isasama na sa kumpanya natin. Ibebenta na rin ang mga problemadong asset. Congrats, Presidente Shen, panibagong tagumpay na naman. Sabay-sabay lang. Malaki rin ang kinita ng Shengding. Magaan talaga ang negosyo pag kay Presidente Shen ka partner. By the way, si Lu Jin nagpasabi sa akin, gusto niyang mag-apply sa bagong kumpanya. Sabi kahit anong posisyon daw. Ano ang sagot mo? Ang sagot ko, Tanan Jin ang boss. Presidente Shen, paano mo gusto ayusin? Kulang na driver sa fleet. Kung gusto niya, ipasok na lang siya. Sige, ipapagawa ko na. Hindi ka ba natatakot na di niya tanggapin yan? Kung magka-attempt siya, hindi niya kakayanin. Sa ngayon, wala na siyang ibang meron kundi ang trabahong yan. Totoo nga, kinabukasan nag-report na si Lu Jin. Presidente Shen, talagang driver na si Lu Jin. Kanina kumuha siya ng uniform. Malaki talaga ang pinagkaiba ng dati sa ngayon. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Tapos na ang acquisition at integration ng mga negosyo. Nagsimula na ang Southeast Asia Project. Tuloy-tuloy ang taas ng halaga ng kumpanya. Mas doble pa sa pinakamagandang panahon ng Lu. Sinasabi ng mga tao sa industriya. Ako na ang tunay na big boss ng kapital. Dati, si Lu Jin. Parang laruan lang na nasa unahan. Ngayon, tahimik lang siya sa fleet ng driver. Palaging maaga pumapasok at tama ang uwi. Hindi kailanman nagdadaldal kahit konti. Paminsan-minsan, nagkakasalubong kami sa kumpanya. Yumuyuko siya at dumadaan palayo sa akin. Presidente Shen, umuulan na po. Hatid ko na po kayo pabalik. Hindi na, may driver na ako. Ah, okay. Araw-araw, maaga siyang pumapasok at late umuwi. Kahit anong mahirap at maruming trabaho, ginagawa niya. Talagang nagsisisi na siya. Pinili niya mismo ang daan niya. Walang silbi ang pagsisisi. Sa side ni Linyan, si Xiao Zhou, linggo-linggo nag-uulat. Umuupa ng kondo na 1 milyon, pero renta ay 8,000. Bumili ng second-hand na Benz. Araw-araw, nagpa-post ng alak at sasakyan sa social media. Nag-livestream din para magbenta. Una pa lang, pumalpak na agad. 3 platform ang nilipat, 2 buwan, mahigit 100,000 ang nagastos sa promotion. Lahat, walang napala. Naubos ang pera, naghanap na ng trabaho. Kalat na sa industriya ang kwento niya. Malaking kumpanya, blacklist ang CV niya. Maliit na kumpanya, hindi na pinapapasok sa interview. Nagpunta sa 3 ibang lungsod sa paligid. Pinakamalayong napunta ay sa Karatig probinsya, wala ring nakuha. Pinakamahaba, 3 araw pa lang sa trabaho, agad siyang nakilala. Sa mismong araw, tapos ang sahod, nag-resign na. Wala nang mapuntahan, siya ang una naghanap kay Lu Jin. Bakit ka nandito? Binigyan na kita ng pera noon. Pinag-usapan na natin na huwag nang magpakita ulit. Ano bang magagawa ng maliit na perang iyon? Naubos na sa renta at kotse. Ngayon, walang makuhang trabaho. Kahit pagkain, wala na. Hindi mo pwedeng pabayaan ako. Sa ngayon, driver lang ako. Wala akong pakialam sa'yo. Umalis ka na agad kasi pag may nakakita rito, mawawalan pa ako ng trabaho. Wala akong pake kung mawalan ka ng trabaho. Dati, ikaw ang nagsabi na, iwan ko, trabaho ko, at sumama dito. Sabi mo noon, aalagaan mo ako. Ngayon na may problema ako, dapat panagutan mo. Paano ba kita pananagutan? Ni sarili ko nga, hindi ko kayang buhayin. 50,000. Bigyan mo ako ng 50,000. Agad akong uuwi sa probinsya at hindi na babalik. Wala akong ganyang kalaking pera. Wala pala eh. Ang yaman-yaman ni Shen Yizhou. Cute mo lang, sure ako, di siya tatanggi. Pag di ka pa umalis, tatawag na ako ng security. Sige, tawagin mo. Isisiwalat ko lahat. Ipapaalam ko sa buong opisina na dinadate mo ako palagi. Pinatira mo pa ako sa apartment. Tingnan natin paano ka magpapaliwanag niyan. 20,000 lang meron ako ngayon. Sweldo ko to ngayong buwan. 20,000 lang. Parang binibigyan mo lang ng limos. Hanggang dito na lang yan. Kukunin mo ba o hindi? Sige, tanda ko na. Pag pumalpak ako, babalik ulit ako sa'yo. Ang kapal naman ng mukha ng lalaki na to. Nakakuha na nga ng pera, tinatakot pa yung tao. Ngayong may 2,000 siya, mas lalo pa yung magiging gahaman.
Tama nga ako. Pagkalipas ng 3 araw, tinawagan ako ni Su Qingyan. Shen boss, pumunta na dito yung dati mong kaaway. Si Lin yan, nasa baba ng building ko ngayon. Sabi niya gusto makipag-usap sa akin tungkol sa malaking negosyo. Bakit kanya hinahanap? Ano pa ba? E di para mangikil na naman. Gusto niyang mangikil ng 2 milyon. Sabi may baho raw siya ng Lu Group. Kapag inilabas, maapektuhan daw ang bilis ng buyout natin. Bahala ka, ikaw humarap sa kanya. Tamang-tama, bored din ako, laro muna tayo sa kanya. Feeling bida-bida, maaga ring babagsak yan. Kinahapunan, nagpadala ng extortion video si Su Qingyan. Su boss, sobrang gipit na ako. Shen boss, pinatigil ako sa industriya. Ngayon, wala nang gustong kumuha sa akin na kahit anong kumpanya. Boss, maawa ka naman. Bigyan mo ako ng konting pag-asa. Pag di na talaga kaya, magpapagod ako sa mga racket. Wala kang mapapala sa akin. Try ko na ngang mag-apply. Walang may gusto sa akin eh. Kasalanan lahat ni Shen boss ito. Ikinampanya niya sa lahat ng kumpanya para layuan ako. May hawak akong internal na baho ng Lu Group. Si Lu Mingyuan, nag-ayos ng peking accounting. Si Lu Jin, pinalaki ang cash flow. Kapag sumabog ito, lalaki ang gastos nyo sa buyout. Kaya, 2 million, bigyan mo ako ng 2 million. Lahat ng ebidensya, ibibigay ko. Pangako kong maglalaho ako pagkatapos. yung sinasabi mong fake accounting ba? Yung si Lu Mingyuan na naglipat ng 30 milyon. Paano mo nalaman? Matagal na naming alam yan. Kundi, paano kami naglakas loob? Natapyasan ng 2-3 ang presyo sa pagkuha sa Lu Group. Imposible. Lihim na info yun ah. May baho pa ako kay Shen Yizhou. May kabit siya, habang kasal pa. Ah, ganun. Anong ebidensya mo? Ilabas mo. Tingnan nga natin. Ngayon, lumalabas na. Nakagawa ka na ng pangingikil ng 2 milyon. Malaki ang halaga. Pwedeng mahatulan ng 10 taon. Sino tinatakot mo? Nakikipag-negotiate lang ako dito. Tingnan natin kung matakot ka nga. Security. I-escort siya papuntang presinto. Wag. Subos, sorry na. Nadiskaril lang ako saglit. Pagbigyan mo na muna ako. Ganun na lang yon? Anong gusto mo? Pagpirmahin natin ng waiver. A video na din natin. Pagpasok niya talaga sa kulungan, sayang lang oras natin. Mas maganda, hintayin na lang na gumalaw ulit. Magaling ka ring magplano, no? Kinaumagahan, sabay-sabay naglabasan ang mga fake news. Sinasabing nagkasabwat ang mga kapitalistang kumpanya. Para kuhanin ang kumpanya ng ex-wife daw kuno. Pinatanggal ang male assistant at pinilit sa kanto. Ginawa si Lu Jin na kawawang victim. Bago magtanghali, umakyat na sa trending topic tail. Shen boss, mabilis kumalat ang negative news. Kailangan bang pabagsakin? Anong pababagsakin? Pag lumala pa, masama na para sa pangalan natin sa industriya. Sinong masisira talaga? Di pa sigurado yan. I-edit mo yung recording ng panginikil ni Linyan, tapos i-cut pa yung CCTV na hinarang niya si Lu Jin para manghingi ng pera. Ilakip mo pa yung mga post niya na nagyayabang ng kotse at alak. Sige, aayusin ko na agad. Puro mura na sa comment section. Lahat ng social account ni Linyan, kinagabihan, nagkahavok, natrauma, agad na lang nag-deactivate. Wala na, cancelled na siya sa lahat. Di na makalabas ng bahay. Yung dating assistant ni Lu Mingyuan, si Zhang Kai, kamusta na siya ngayon? Nasa operations department pa rin, tahimik lang. Pero off the record, madalas magreklamo sa mga luma, kesyo ginagamit lang daw tapos tinatanggal. Inaapi ang matatagal na. I-monitor mo siya. Paano kaya natunto ni Linyan si Su Qingyan ng eksakto? Hindi simpleng usapan to. Ilang araw pa lang, may hawak ng matibay na ebidensya si Su Qingyan. Shen boss, si Zhang Kai pala ang nagturo kay Linyan. Binigyan pa ng 5,000 para mas palakihin ang gulo. Pakay, guluhin ang buyout at agawin ang resources ng client. Matapang ha. Pero mas matindi, pagkakuha ng 5,000 ni Linyan, bigla ring nangikil pa ng 100,000 kay Zhang Kai. Banta, pag di binigay, ilalabas ko pangalan mo. Yan tuloy, silang dalawa nag-aaway na. Sakto, ipaalam agad sa HR, paalisin si Zhang Kai. I-audit agad lahat ng luma niyang transactions, bawiin lahat ng kinulimbat. Hapon din yon. Pinaalis ng security si Zhang Kai sa kumpanya. Nagskandalo pa sa baba, kesyo nagganti daw tayo at napagbintangan ang inosente. Naglabas illegal ng ebidinaysa na tumanggap siya ng kickback at gumastos ng pondo. Sa gabi, kumatok sa opisina ko si Lu Jin. Shen boss, salamat sa tulong mo ngayong araw. Salamat sa alin. Salamat kasi di mo in-expose yung tungkol sa aming dalawa.
Pag ginawa mo yun, di ko na kaya magtrabaho dito. Wala akong oras sa mga ganyan. Basta walang palpak sa trabaho. Walang manunukso sa'yo. Gets ko na, simula ngayon, ilalayo ko na ang sarili ko. Tama na, lumabas ka na, huwag ka na humarang sa trabaho. Balik na naman siya. Pero may mga bagay na, pag binaanan mo na, di mo na talaga mababalikan. Yung kaso ni Lu Mingyuan, may desisyon na sa dulo ng buwan. Embezzlement at malversation. Sama-samang kaso, 8 taon ng hatol. Sa araw ng hatol, sa probinsya, biglang na-stroke si Tatay Lu matapos marinig ang balita, dinala agad sa ospital at ni-rescue. Na-revive naman, pero naparalisa kalahati ng katawan niya. Nang matanggap ni Lu Jin ang tawag, ihahatid niya ako paalis papuntang airport noon. 3 ulit munang tumunog ang phone bago niya sagutin. Shen boss, pwede po bang mag-leave ako sandali? Pwede, pagawa mo kay Xiaozu ng bagong schedule sa sasakyan. Salamat, Shen boss. Sandali. Noon, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang nagpabaya. Alam ko. Karapat-dapat lang sa akin lahat ng nangyari. Ang kuya niya nakulong, ang tatay niya na stroke. Sa bahay, siya na lang ang natira. Ang hirap din talaga. Pinili niya ang landas na to. Walang dapat kaawaan. Bago pa lumabas ang hatol, 3 beses akong pinuntahan ni Lu Jin. Unang beses, 3 oras siyang nag-abang sa baba ng building. Nakiusap siyang magbigay ako ng liham ng pagpapatawad para mapababa ang hatol ng kuya niya. Pinapalis ko siya sa security guard. Pangalawang beses, pinakiusap niya ang kaibigan ng nanay ko na makipag-usap sa akin. Nag-alok pa siyang i-dinner ako. Diretsahan kong tinanggihan ang pangatlong beses. May dala siyang card ng bangko. Hinarangan ako sa gate ng village. Sinabi niyang laman nun ang lahat ng ipon niya, 200,000. Nakiusap na tulungan ko raw ang kuya niya. Hindi ko siya nakita, sinabihan ko na lang ang admin na paalisin siya. Ang pagmalbersasyon ng pondo, kaso yon ng kriminal. Hindi ko basta pwedeng bawiin yon. Lalo pat ang nangyari kay Lu Mingyuan, sarili niyang kasalanan yon. Unang linggo na ospital ang tatay ni Lu, nagpapaikot siya sa opisina at ospital maghapon. Nagjojobe siya sa araw, sa gabi, nagbabantay. Payat na payat siya ngayon. Isang umaga, sinundo niya ako para sa early meeting. Habang nasa red light, muntik na siyang makatulog, binangga niya ang yellow light. Pasensya na po, Boss Shen. Hindi ko napansin. Ibabawas na lang sa performance ko ngayong buwan. Kung hindi ka okay, huwag ka nang mag-drive. Kapag may nangyari, hindi mo kakayanin. Hindi rin kakayanin ng kumpanya. Naiintindihan ko po. Hindi na po mauulit. Ilang araw lang, lumapit sa akin ang HR. Boss Shen, si Lu Jin po nag-apply ng advance sa isang taong sahod. Sabi niya, kulang ang pambayad sa operasyon ng tatay niya. Pakicheck po. Sa patakaran ng kumpanya, maximum na advance 3 buwan lang. Hindi pwede ang 1 taon, rejected yon. Pero sa daddy niya, Ang kumpanya pang business talaga. Hindi charity. Lahat naman ng pamilya may pinagdadaanan. Kung lahat mag-advance ng 1 taon, paano pa makaka-operate ang kumpanya? oo po, naiintindihan ko. Pagkatapos, narinig ko, sinuyod ni Lu Jin lahat ng dati niyang kaibigan at kamag-anak. Wala siyang nahiram kahit piso. Dati, puro sila nakapaligid sa kanya. Ngayon, pag nakita siya, umiiwas na lang. Pagkatapos matanggal si Zhang Kai, galit na galit siya, sadyang pumunta sa ospital para hanapin si Lu Jin. Boss Lu, okay lang sa'yo na gawing ganito ni Shen Yizhou. Ang pamilya niyo Lu, ngayoy ganito na. Nagda-drive ka pa rin para sa kanya. Dapat magsumbong ka. Punta ka sa labor office. Ireklamo mo siya ng discrimination. Punta ka sa media. Ipaalam mo sa lahat. Sirain mo ang pangalan niya. Ang kuya ko, kasalanan niya yon. Walang kinalaman si Boss Shen. Pinagtatanggol mo pa siya. Kung hindi niya binawi ang pondo, matutumba ang kumpanya. Kung hindi siya nagpasimula, babawiin talaga lahat. Hindi ka mapupunta sa ganitong sitwasyon. Masyado ka talagang soft-hearted. Sarili ko tong ginawa, sariling sagot ko to. Ikaw mismo, dahil sa pera ka tinanggal, huwag mong akitin ang iba. Hintayin mo, magsisisi ka rin. Hindi siya nagpalipas ng oras, lumapit siya agad kay Linyan. Nag-usap ang dalawa at nagplano, pupunta raw sa rooftop ng kumpanya ko para magkunwari mag-suicide. Para pilitin akong maglabas ng pera. Si Jiang Kai ang bahalang mag-eskandalo, si Linyan naman ang bahala mag-record ng video at mag-post online. Pero pagdating ng araw mismo, pagdating pa lang ni Linyan sa baba ng building, kumabog na ang dibdib niya. Hindi pwede. Masyado mataas ang building. Pag nahulog, tapos na talaga. Sino ba si Shen Yizhou?
kung ganito tayo magingay. Palagay mo, palalampasin lang niya tayo? Kunwari lang naman. Hindi totoong magtatapon. Basta ma-record ang video at ma-post online para sa reputasyon niya, sigurado maglalabas yun ng pera. Kung gusto mo magingay, ikaw na lang. Ako ayaw. Kung gusto mo mag-eskandalo, mag-isa ka na lang. Huwag mo akong isama. Nung singil mo sa akin ang bayad, ba't hindi mo sinabi na ayaw mo pala sumama? Ngayon, kailangan umakyat tayo. Nag-aaway sila sa ilalim ng building. Napansin sila ng security guard na may ronda. Diretso silang tinawag ng pulis. Dumating ang pulis at dinala sila pareho. Nakatanggap ng tawag si Lujin mula sa presinto. Habang pinupunasan ang katawan ni Lufu, nagmadali siyang tumakbo sa presinto. Nilabas niya si Zhang Kai ng bail. Paglabas pa lang ng pinto, hindi lang naging walang utang na loob si Zhang Kai, nagmura pa siya sa kanya. Lahat kasalanan mo. Kung noon pa tayo nagingay, nakakuha na sana tayo ng pera. Ngayon, hindi lang tayo nakakuha ng pera. May record pa tayo. Lujin, wala kang silbi. Zhang Kai, huwag ka nang bumalik sa akin. Kung gusto mong magpakamatay, huwag mo akong idamay. Akala mo ba gusto kong hanapin ka? Kung hindi lang dahil wala kang silbi, hindi aabot sa ganito ang Lu family. Sasabihin ko na sa'yo, destined kang maging driver ng iba. Talagang dapat tapakan ka lang ng iba. Tumayo si Lujin, matagal siyang tumayo sa harap ng presinto. Lahat ng ito, si Xiao Zhou ang nagtanong-tanong at nagsabi sa akin kalaunan. Pagkatapos kong makinig, ang sagot ko lang ay, alam ko na. Shen boss, talagang hindi ka nag-aalala kahit konti. Nag-aalala ka ba dahil dati hindi niya alam ang ginagawa? O nag-aalala ka na ngayon dahil pinagdadaanan niya ang consequences? Isang iglap, lumipas ang 6 months, na-integrate na ng kumpanya ang core assets ng Luz. Nagsimula na ang Southeast Asia Industrial Park. Nagsimula na ang mga bagong negosyo. Triple ang value ng kumpanya. Sabi ng mga tao sa industriya, ako raw ang tunay na tycoon. Si Lujin daw ay ginagamit lang na front. Si Su Qingyan ang naging pinakaswabing kapartner ko. Sa dami ng proyekto, hindi na kailangan magpaliwanag. Tingin lang, alam agad. Noong nakipag-meeting kami sa mga client galing Southeast Asia, gusto nilang ibaba ang presyo ng 5%. Hindi pa tapos magsalita, agad ngumiti si Su Qingyan at sumagot. Ang teknolohiya namin, sa buong Southeast Asia, kami lang ang meron. Dagdag ko pa. Kung hindi tanggap ang presyo, hanap na lang kayo ng ibang supplier. Nagkasundo agad, doon mismo, pumirma na sila ng kontrata. Pagkatapos, ngumiti si Su Qingyan at sinabi, Ang dali palang makipagtrabaho sa'yo, Shen boss. pareho lang tayo. Halos 1 taon nang nasa driver's pool si Lujin. Lalo siyang gumagaling mag-drive. Hindi na nagkakamali. Si Old Wu, hindi na siya kinukulit. Minsan, kinakausap na rin siya ng konti. Laging on time ang pasok at uwi niya. Hindi siya madaldal. Minsan nagkikita sa kumpanya, umiilag siya, ibinaba ang ulo. Isang beses, 38.5 degrees Celsius ang lagnat niya, pero pinilit pa rin niyang maghatid ng kliyente sa high-speed rail station. Pagbalik sa parking lot, hinimatay siya. Nabangga niya ang guardrail. Nag-report ang captain ng fleet, tinanong kung paano i-handle. Ayon sa patakaran, pag may aksidente sa trabaho, babawasan ng performance bonus sa buwan. 3 araw ang sick leave, medical expenses sagot ng health insurance, walang extra subsidy. Shen boss, sobra ka naman, walang malasakit sa tao. Kung hindi na kaya, pwede namang mag-resign, walang pilitan. Ganun nga ang sinabi mo? Pero alam ko, hindi siya alis. Ngayon, bukod sa trabaho, wala na siyang ibang meron. Tapos na ang groundbreaking ng Southeast Asia Industrial Park. May paparty ang kumpanya para sa celebration, maraming taga-industriya ang nagpunta. Mga investor, business partner, mga boss ng supply chain, 20 mesa ang setup. 3 round ng inom, nagsimula na ang biruan. Si Zhao boss, mula sa katabing mesa, naglakad papunta. May ngiti sa mukha. Shen boss, Su boss, congrats ha. Successful ang launch ng Industrial Park. Madami pang opportunities for partnership. Wait. By the way, Shen boss, may gusto akong sabihin. Pero hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Zhao boss, okay lang, sabihin mo. Ay, hindi naman importanteng bagay. Narinig ko raw na si Lujin driver na lang sa kumpanya mo. Shen boss, pag mag-asawa raw kahit 1 araw lang, meron ng utang na loob na panghabang buhay. Hindi na kailangang maging sobrang istrikto. Shen boss. Kahit mali siya, 5 taon din siyang kasama mo. Ang dami mong pera, ba't di mo nalang bigyan ng mas magaan na posisyon? Talagang pinapadrive mo pa siya. Pag kumalat yan, sasabihin ng iba na wala kang puso. Zhao boss, ang kwento mo nakakatawa. Si Lujin, sariling choice niya ang pinagdadaanan niya, hindi siya pinilit ni Shen boss. Noong time na iyon, sa harap ng buong industriya, inagaw niya ang spotlight ng asawa, sinama ang male assistant sa stage. Noong time na pinindot niya ang bell,
Hindi niya iniisip na mangyayari ito. Ay nako, babae naman kasi, minsan talagang nalilito. Hindi naman malaking bagay ang pagbelbel. Hindi dapat gawin big deal. Shen boss, bilyonaryo. Ganyan lang? Hanggang ngayon ba ay tinatandaan mo pa rin? Dapat, mas malawak ang pangunawa ng lalaki. Jiao boss, sa tingin mo maliit lang ito. Siyempre naman, lalaki nga. Dapat malawak ang puso. Sa bahay, dapat hindi natutumba ang red flag. Sa labas, dapat maraming colorful flag. Normal lang. Hindi dapat pahirapan ang ganitong issue. Huwag dalhin sa ekstremong sitwasyon. Ah, ganito pala ang pananaw mo, Jiao boss. Siyempre, lalaki dapat malawak ang pananaw. Dahil ganyan kalawak ang pananaw nyo, Jiao boss. Yung project proposal ng Jiaos na ipinasa nung nakaraan, hindi na natin pag-uusapan. Shen boss, anong ibig sabihin nyo? Hindi tugma ang prinsipyo. Sa negosyo, malinaw ang boundaries ko. Ang mga taong hindi marunong mag-distinguish ng tama at mali, hindi ko ka-partner. Shen boss, nako, sorry, wala akong masama. Nagkataon lang. Sorry na kung hindi ako nakapagsalita ng maayos. Ako na ang nagsusorry. Tumayo siya. Hindi alam kung saan ilalagay ang kamay at paa. Balik sa upuan ng mukhang talunan. Tahimik ang buong kwarto. Walang nagbanggit ng pangalan ni Lujin kahit konti. Si Suchingyan, katabi ko, tinitimp ang tawa, kaya nanginginig ang balikat. Malapit nang magtapos ang party, nagpunta kami ni Suchingyan sa terrace para magpalamig. Malamig ang hangin sa gabi, nakakagising ng isipan. Shen boss, ano ang plano mo susunod? Unahin ang Southeast Asia project na maging stable. Next year, simulan ang Europe market. Ang taas ng pangarap. Sabihin lang kung kailangan ng tulong. Shengding, partner mo kami palagi. Partner lang? Anong klase ng relasyon ang gusto mo? Shen boss, ikaw na ang magdesisyon. Suchingyan, hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi rin ako nagbibiro. Mula noong una kitang nakita sa labas ng kumpanya mo, nakita kita, at sa ilang salita lang, na-expose mo agad si Linyan. Lahat ng kalokohan niya nalaman mo kaagad. Alam ko na, ibang-iba ka sa mga mayamang anak lang na umaasa sa koneksyon para lang magpalipas ng araw. Iba ka talaga. Pagkatapos, nag-team up tayo sa pag-acquire ng Low Corporation. Bawat galaw mo, maingat, sigurado, at mabilis. Laging may plano. At kung kailangan, hindi ka natatakot magdesisyon. Kung kasama kitang tumayo, pakiramdam ko solid ako. Solid lang kapag magkasama tayo sa negosyo. Shen Yizhao, gusto mo talaga diretso kung sabihin, ano? Gusto kong marinig mula sa'yo. Hindi lang tayo business partners. Sa magiging European market natin, sa bawat susunod na hakbang, gusto ko, lagi kitang kasama. Hindi lang sa negosyo, pati sa buhay. Si. Yung ingay mula sa banquet hall sa baba, dumadaan sa salamin? Parang ibang mundo ang tunog. 3 buwan pa lang. First strategic partnership sa European market, finally formal na ang contract signing. Sa press conference, kalahating industriya nandun. Pagkatapos ng event, dumating si Xiao Zhou, dala-dala ang mga papeles para mag-report. Shen, Su, yung ulat ng team ng kotse, Lujin, puro excellent ang evaluation niya nitong quarter. Na-optimize niya pa ang 3 business routes, nakakatipid tayo ng mahigit 100,000 na gastos kada buwan. Nagtanong ang team leader, pwede ba siyang gawing assistant leader? Sundin lang ang company policy. Pag sapat ang capability, promote agad. Hindi kailangang magpaalam pa sa amin. Sige po. Hindi ka ba natatakot na kung ma-promote siya? Baka may gawin na namang kalokohan. Kung bumagsak na siya dati, tapos hindi pa rin natuto, talagang wala ng pag-asa. Hey, tama ka. Kailangan laging panindigan ang pinili, pero dapat meron pa ring chance magsimula ulit. Habang nagsasalita, si Lujin. Naglakad mula sa dulo ng hallway. Nakita niya tayo. Huminto siya. Bahagyang yumuko. Shen, Su, ito yung itinerary para sa trip sa Europe next week. Pakisilip po. Okay, walang problema. Luzin, May instruction pa si Shen. yung appointment ng assistant team leader, issue na next week, galingan mo. Salamat, Shen. Gagalingan ko po. Ayos na rin naman ang bawat isa. Sa iba, bahala na sila. Pero buhay natin, ngayon pa lang nagsisimula. Yung European project, mas maayos pa ang takbo kaysa inaasahan, hindi pa umabot ng 2 buwan, 3 branch offices sabay-sabay nagbukas. First batch ng products, maayos na clear sa customs. Local distributors, nakapila para pumirma ng agency contracts. Sa summit mismo, napalibutan siya ng mga industry peers, nakikipag-negotiate, hawak ko ang baso,
nakadikit lang sa gilid nakikinig. Ang galing ni Sue, grabe ang diskarte. Kasama pa si Shen sa unahan, sunod-sunod na nakuha ang buong European market. Yung kakayanan niyang sumandal sa malakas, sa industriya, wala nang tatalo. Wang Xiao, kung wala ka nang magawa, mas mabuting bantayan mo na lang yung mga lumabag na project sa pamilya nyo. Sa Shengdeng, hindi pa bagay makialam ang outsider. May sinabi ba akong mali? Kung hindi dahil kay Shen Yizhou na nagbigay ng daan, makakarating ka ba sa European resources? Pare-pareho lang tayo dito. Bakit ka pa nagpapanggap na independent na strong woman? Sinasabi mo, ako ang nagbigay ng resources sa kanya. Hindi ba? Shen, mayaman at generous. Mayam. Kahit anong ibigay sa partner, normal lang. Jiang, yung real estate application ng Wang Corporation last week, diretsyo nang nireject. Bukod pa dito, pinapaalam sa buong supply chain, lahat ng partnership related sa Wang, simula ngayon, terminated na. Ang multa sa paglabag ay sa pinakamataas na halaga. Shen Yizhou, nababaliw ka na ba? Dahil lang sa sinabi ko. Dahil sa partner mong sinasabi mo, may hawak siyang zonang pang-industriya at 7 bahagi ng kapangyarihan sa panghihikayat ng negosyo. Hindi mo ba alam ang Shengdeng? Ang mga datos ng kinita sa mga nakaraang proyekto. Kung hindi mo nga alam, kahit ganito, hindi mo man lang alam kung magkano ang balik ng puhunan. Lalabas ka pa dito at magkalat ng chismis. Akala mo umaasa siya sa akin? Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ang tagumpay ng proyekto sa Europa, 7 bahagi, siya ang may contribution. Na naging partner ko siya, swerte ko yon. Hindi naman kailangan magpakababa sa kanya. Ang hindi marunong magtimpi, minsan dapat masaktan ng todo. Kung hindi, pati kung sino-sino, mangangahas na apakan ka. Tuloy-tuloy na nga talagang tapos na ang koneksyon kay Wang Shi. Sa totoo lang, sobrang hirap nila sa pera. Ngayong wala ng ugnayan. Hindi magtatagal ng 3 buwan, sa Miyerkules, wala akong ibang ganap buong araw. Bakit? Civil registry. Nilagay ko na ang household record sa sasakyan, pinakuha ko sa assistant ko, kung wala kang objection. Kunin na natin ang marriage certificate. Shen Yizhou, ganyan ka ba mag-propose? Ni bulaklak wala man lang. Wala namang silbi ang bulaklak. Simula ngayon, lahat ng project ng kumpanya, may kalahati ka sa desisyon. Pagsasamahin natin ang assets ng Shengding at akin, magbubukas na ang joint account bukas. Mas matimbang yan, kaysa bulaklak. Sige, ayon sa'yo. Sa araw ng pagkuha ng certificate sa Miyerkules, walang kahit anong seremony, 2 lang kami pumunta sa civil registry. Paglabas namin, binuklat ni Su Qingyan ang pulang certificate. Ganun na lang, ikinasal na siya. Parang Luigi yata ako. Sa gabi naman, family dinner. Matagal na naghihintay ang nanay ko na makilala ka. Tungkol sa kasal, ikaw ang bahala. Kung gusto mong gawin, gawin mo. Kung ayaw mo, punta na lang tayo agad. Kahit European tour. Bahala ka. Gawin na lang natin, kailangan may sagot sa circle. Para hindi na kung sino-sinong nagchichismis pa. Pag naglabas ng wedding invitation, hawak ni Xiao Zhou ang isang imbitasyon, nakatayo sa harap ng desk, medyo nag-aalangan. Boss Shen, dadalhan ba ng imbitasyon sina Deputy Captain Lu? Oo, bigyan sila ng core staff invitation. Sige po. Sa araw ng kasal, dumating ang karamihan ng bisita, puro kilala sa industriya. Nakatayo si Lu Jin sa tabi ng mesa, hawak ang isang square na gift box. Boss Shen, Boss Su, congrats sa inyong dalawa. Simple lang to, walang halaga, pero wish ko sa inyo, magkakasundo habang buhay, at tagumpay sa karir. Salamat. Dati, hindi ko maintindihan, ang dami kong ginawang tanga, nasaktan ko ang loob ni Boss Shen. Ngayon, nakitang nahanap ni Boss Shen ang tamang tao, totoo akong masaya para sayo. Lahat dahil kay Boss Shen, binigyan siya ng pagkakataon. Promise, gagalingan ko na, para hindi masayang ang tiwala ni Boss Shen. Siya nga, tila ibang tao na. Matapos matumba ng malaki, sana natuto na. Tara. Tuloy ang tagay. Ikatlong araw matapos ang kasal, si Boss Wang ng Wang Shi, hinintay sa baba ng office building. Umupo siya sa lobby buong umaga. Mapilit na gusto talaga akong makita. Pinapasok ko siya, pinapakuha kay Xiao Zhou. Pagpasok ni Boss Wang sa opisina, Nakayoko ng kalahati. Pasensya na, ang anak ko. Nagkamali sa inyo pati kay Boss Su. Taos puso akong humihingi ng tawad. Pakiusap, pagbigyan niyo na kami. Boss Wang, hindi ko maintindihan yan.
Yung pagtigil ng partnership para sa inyo yan, hindi sapat ang qualifications. Walang kinalaman sa personal. Boss Shen, alam kong naging pabaya ang anak ko. Pinag-aralan ko na siya sa bahay. Kung gusto niyo siyang parusahan, bahala kayo. Basta lang, huwag niyong tapusin ang partnership. Pag naputol talaga, hindi nakakayanin ng kumpanya namin. Noon sa summit, sinabi ng anak mo, umangat si Suchinian dahil sa akin, bakit hindi mo siya tinuruan na dapat managot sa sinasabi niya? Kasalanan ko. Hindi ko naturuan ng tama. Boss Shen, humihingi talaga ako ng tawad. Kahit anong kondisyon niyo, sasang-ayon ako. Una, publicly mag-apologize kay Suchinian sa industry headline 3 araw sunod-sunod. Ikalawa, yung lupa sa West City, ibenta sa amin ng 70% of market value. Pag nagawa mo yan, pwede natin pag-usapan ang partnership. Boss Shen, yung lupa na yun ang core asset namin. E di wala nang pag-usapan, lumabas ka na. Huwag mo sayangin oras ko. Sige, pumapayag ako. Grabe naman, matagal mo nang gustong makuha yung lupa sa West City, no? Dati, dahan-dahan lang sana usapan, pero ngayon, siya na mismo ang nagbigay. Sakto, magagamit pang expand ang industrial park, magagamit din sa cold chain channel, sakto, kumpleto na ang business loop. Naririnig na ng kapitbahay yung kwenta mo. Sabi pala ni Lujin kanina, nag-submit ng proposal. Gusto pag-merge yung European route sa cold chain part, palitan ang logistics route. Makakatipid ng 20% sa gastos. Siya ang nag-propose. Oo, sinilip ko, mataas ang feasibility. Approve mo na, kung magtuloy-tuloy siyang ganyan, pwede ko siyang ipasa ang buong logistics board. Hindi ka natatakot maging doble kara siya ulit. Lahat ng meron siya ngayon, pinaghirapan niya mag-isa. Yung taong minsan nang nawalan, alam na alam ang halaga ng muling pagkawala nito. Hindi siya tanga. Pagkalipas ng kalahating taon, nag-restructure ang logistics department, na-promote si Lujin bilang deputy director ng logistics, in charge sa European route at cold chain. Paglabas ng appointment, Pumunta siya sa opisina ko, nagpasalamat. Salamat sa tiwala, Boss Shen. Pangako, hindi kita bibiguin. galingan mo lang, performance ang basehan. Opo. Ngayon, mas magaling na si Boss Shen sa pagpapalakad ng tao. Kung ginto ka, dudulas din ang kinang mo. Ngayong gabi, may video meeting sa Europe, tapos, kain tayo sa sinasabi mong private restaurant. Sige, ay oo nga pala, pinapamadali na ng nanay ko magkaanak tayo. Anong palagay mo? Hayaan lang, siguro kusa darating. Basta nandyan ka, wala namang mahirap. Araw-araw, gaganda ng gaganda pa.